Eto mga sangkay, si PBBM ay mayroon pong malupit, matinding regalo sa mga DDS. Ito po ay good news ngayon, no, na pag-uusapan po natin mga sangkay. Nako, marami po ang matutuwa ngayon at sa kabilang banda maaasar. Dahil nga po si PBBM mayroon pong regalo ngayon sa mga DDS. Bago tayo mag-umpisa at magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.59 million subscribers na, no? Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto po ninyong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito pag-usapan po natin kasi ito. Si PBBM pala ang nagpatayo nitong tulay sa Davao. Ito po yun, mga sangkay. Ayan, makikita po ninyo. Tanawa, mga hulagway ni PBBM, DPWH Secretary Dizon, ug uban pa atol sa gibuhat nila nga inspection sa Bukana Bridge sa Davao. So doon po ito sa Davao, mga sangkay, isa po sa mga tulay na malupit na pinagawa ng ating presidente. O baka angkinin na naman to ng iba. Okay, yung iba pa naman dyan, ang hilig mang-angkin. No. Ayan, mga sangkay, oh. Bihirang tulay yan. O, sino mag-aakala, mga sangkay, na ang Davao ipapatayuan ni PBBM ng ganitong klaseng tulay? At alam nyo ba, mga sangkay, yung kontraktor nito? Chinese. Siguro, dapat no, mga Chinese na lang. At saka mga Japanese. Yung kukunin mga contractor sa Pilipinas para lahat ng mga proyekto ay magaganda. O, ito po mga sangkay, oh. Partner ng Pilipinas dito ay mga Chinese na nagpagawa po nito. Sila po yung contractor. Sana ganito po mga sangkay. Kasi, hindi naman sa inaano natin yung mga Pilipino. Kasi kaya nga lang, pag Pinoy kasi, niloloko po tayo. 'Di ba? Niloloko po tayo ng kapwa natin Pilipino eh. Papagawa ng tulay, kalsada, tapos substandard. 'Di ba? So sana mga ano na lang, mga banyaga na lang. Kasi halimbawa yung San Juanico Bridge, ang nagpatayo pala noon, ang contractor, hindi pa ako nagkakamali, mga Japanese. Kaya ang tibay, mga sangkay, ibiruin nyo, more than 50 years. Buhay na buhay. Ngayon, nire-renovate lang mga sangkay, pero imagine niyo dumaan yung Yolanda. Hindi man lamang po nagiba. Mga sangkay, pinakamalakas po na bagyo, ha. O, ayan. Ngayon, mga sangkay, eto. Tingnan po ninyo. Ito yung pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, actually, yung naging title ko lang, mga sangkay, kumbaga, regalo ni PBBM sa mga DDS. Pero actually, this is for every Filipino, mga sangkay, para po sa ating lahat ito. Kasi we are all Filipino, dadaan tayo dyan kapag mayroon po tayong pupuntaan sa ating bansa, mga sangkay. Itong tulay na to ang magiging access, no, sa kabilang dako na lugar mula po sa Davao. Ito, panoorin po natin ang pasabog ni PBBM. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras. 2 oras dati yung biyahe. Ngayon, ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. From 2 hours to 20 minutes na lamang po pag nadaan po sila sa kalsada na ito o sa tulay na ito. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th. So sa December 15, bubuksan na po ang tulay na ito. So good job sa Marcos administration. Alam nyo mga sangkay, sa kabila po yan ng pakikipagbaka ngayon ni PBBM lamang po sa mga korap na opisyal, tuloy-tuloy po yung mga programa at mga proyekto ng ating pamahalaan. At ngayon, mga sangkay, ang tingin ko dito, yung lahat ng mga project ng ating pamahalaan ngayon,
magiging ano na, magiging standard na po ang lahat. May quality na. Kasi nga po, matatakot na po sila ngayon gumawa ng kalokohan eh. Kasi si PBBM may patuloy na nagkakalampag sa mga korap. Mga substandard na mga proyekto eh. Kapag naaabutan sila, diyari sila, di ba? December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. December 2027. Buong bypass na po yun, mga sangkay. So, tuloy tapos na lahat. Mahaba kasi ito. Ito yung sinasabi ko, mga sangkay. Si BBM kasi, tahimik lang, pero may mga project po talaga. Ito ay mga dugtong-dugtong na project mula pa po kay Noynoy Aquino, kay Duterte, kay PBBM. Ngayon, mga sangkay, yung iba ay sasabihin, hindi, kay ano yan, kay ganitong presidente yan. Guys, kung sino nakaupo, legacy po niya yan. Okay? Kasi siya po ang actually, ito, mga sangkay, kay PBBM talaga ito. Kasi siya po ang nag-umpisa nito, siya rin po ang nagtapos. 2023 po ito, inumpisahan na ipagawa. By 2022, mga sangkay, doon po nag-umpisa na maaprubahan ang ganitong klaseng tulay, itong ganitong klaseng project. Pero, mahabang proseso po yan. Kailangan humanap ng budget, kailangan ng contractor, mga sangkay, at ito na po ang nangyari. Ito all the way. Kaya't ito ay nagsimula na approve ito noong July ng 2022. Yeah. July 2022. So, siya na po yun, mga sangkay. No? So, July 2022, na-approve. So, ganun talaga ang proseso, mga sangkay. 2022, at least isang taon, no? 2023, nasimulan na po ito. Nagsimula ito ng 2023. Early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor. Ayan, di ba? Mga Chinese po yung contractor. Sa mga nagsasabi dyan, nagalit si PBBM sa mga Chinese. Hindi. Gaya ko, mga sangkay, hindi po ako galit sa mga Chinese. Saan po tayo nagkakaproblema? Sa West Philippines lamang. Pero hindi po lahat ng mga Chinese. Kasi nga po, maraming matitinong Chinese pag pumunta kang China, mga sangkay. Mga busy yung mga tao doon. Tsaka matitino. Magtataka ka nga, mga sangkay, yung mga Chinese na dumadayo sa ating bansa at tumitira dito, mga siraulo. Pero yung mga nasa kanila, mga sangkay mismo, mga matitino, mga mababait. 'Di ba? So, ayan, patunay na hindi si PBBM galit sa mga Chinese. Kita nyo? Contractor, Chinese. Dahil ang ganda ng technology nila. Kaya ako ay agree dyan. Maganda ang technology ng Chinese. Napakabilis. At marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure, na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the four major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Grabe. 4 pala itong mga malalaking project sa Davao, mga sangkay, kay PBBM. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Naku, pag binuksan kaya yan, na-attend kaya si Baste Duterte? Ang bihira, mga sangkay. Ulitin ko, ito po, sinearch po natin. Nag-umpisa po ito. Ayan o, November 2023 po yan sinimulan. Okay, ang presidente na po dyan ay si PBBM. Ulitin ko, si PBBM. Alright? Huwag po tayo mang-angkin ng hindi naman talaga kanila. Ito legacy project po ito ni PBBM. Regalo sa lahat ng mga Pilipino. Hindi lamang sa mga DDS. Kasi kaya ako sinabing DDS kasi alam niyo naman, mga sangkay, Davao, DDS po yan. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all.
Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.